down to earth, being like you and me. Kanina po, yung mahaba ko pong kinanta sa umpisa ng misa, yan po yung tinatawag na Christmas Proclamation. Tapos kung mapapansin ninyo, it was all the dates. It was pertaining to a single time in humanity's timeline. And it was talking about ikailan. This time was the 2000th year from Abraham, from the 91st year from this one, from the 700th year of David. Lahat yun was pertaining to a particular moment in eternity when God became man. Kaya po ngayon, kinakanta natin yung Silent Night. Akala natin, at yun ang gusto natin, that moment of eternity is also silent. Kaya naman, pag nagpapasko tayo, gusto rin natin silent night. We always imagine Christmas to be calm and peaceful and happy. Pero alam nyo, in reality, the first Christmas was not a silent night. Nagbigay po ako ng Advent Recollection, itong nakaraang Advent season lang. Yung title po ng aking Advent Recollection ay Paskong Alanganin. Paskong Alanganin. Paano isisilang si Kristo sa gitna ng maraming gulo? Our experiences of Christmas is not a silent night. And the first Christmas, masasabi natin crazy night. Imagine yung kantayin niyo, crazy night, stressful night, di ba? Ganun yung nangyari nung unang Pasko. Ano nangyari? Joseph and Mary, they were traveling from Galilee to Bethlehem. Tapos, first baby ni Mama Mary. The only baby of Mama Mary. Sa mga nabuntis dito, the first pregnancy can be complicated. Di ba? Ano pa? Walang ospital, walang lugar dun sa inn. So they settled for a manger. Yung kainan ng mga hayop, doon pinanganak si Jesus. And then, habang nangyayari yung kaguluhang iyon, may kumakantang mga anghel dun sa mga shepherds, Gloria. Diba? Ang daming nangyayari. Siguro kung si Mama Mary at si Joseph ay buhay ngayon, stress din sila. Diba? Tignan mo yung katabi mo, mukha bang stress yung katabi mo? Diba? Wala pang tulog, nagbabalot pa yan ng regalo, nagluluto ka pa ng Noche Buena para mamaya. But we are in good company because Jesus, Mary, and Joseph, I believe, were also stressed on that first Christmas. But you know what, my dear friends? Ang Panginoon is a God of paradoxes. Alam niyo po yung paradox? Anong Tagalog ng paradox? Letter K. Kababalaghan, iba yun. Kabaligtunaan. Kabaligtaran or kabaligtunaan. God is a God of paradoxes. Kabaligtunaan. Ano ibig sabihin ng kabaligtunaan? Yung negative and positive, pero iisa at hindi sila contradictory. Halimbawa, katulad nun, the Most High God was born in the lowliest manger. It is in the same sentence, high God, low manger. But it does not contradict. That is God. Ano pa? Virgin birth. Mama Mary was a virgin, but she gave birth. Kabaligtunaan. Hindi sila nagko-contradict, pero iisa pinag-uusapan. Ano pa? Crazy night and peace. Yung nangyari ng Pasko, ang daming kaguluhan, pero may kapayapaan. And my message for today is all about that peace. Everybody say peace. Kapayapaan. Diba?
Gusto natin ang Pasko natin ay mapayapa. Amen? Ang Pasko na wala kang kaaway, walang gulo, di ba? Wala kang utang. Gusto niyo ba yun? Gusto natin yun. Sige nga, taas ang kamay. Sino ba yung gusto nun? Wala kang inaaway, walang umaaway sa'yo. Salamat, salamat. Ang tawag natin dyan ay, akala natin, yan ay peace. Pero ang tawag natin dyan ay worldly peace. Worldly. Makamundong kapayapaan. Bakit? Kasi kailan mo ba makukuha yung wala kang kaaway, wala kang utang, wala kang problema? Kailan mangyayari yun? Patay na. Patay ka na. Ang tawag doon, rest in peace. Okay? Huwag ganun. Hindi yun ang goal natin. Okay? But, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na kapayapaan? What is true peace? My dear friends, true peace is not an escape from your problems. Hindi po. It is also not the absence of conflict. What is peace? It is the presence of silence in the middle of your struggle. Uulitin ko, it is the presence of silence in the midst of your struggle. Kabalintunaan na naman. Pwede ba yun? Maging okay ako kahit marami akong problema? Yes. Ang tawag dyan, true peace. Ito yung biyaya ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. And that's what we want. Ngayong 2025, marami po tayong nakitang mga crazy at kagulo-gulong bagay. Diba? Pabalikan niyo yung 2025 ninyo. Ano mga nangyari sa buhay ninyo? Nandiyan yung mga kaguluhan sa politika, sa corruption, yung mga rally. Nakita natin, dami pa ng mga ghost projects. Oh my gosh, saan napupunta yung buwis na binabayad namin? Ano ba? Natural calamities. Ngayong taon, sunod-sunod ang lindol mula Cebu hanggang sa Mindanao, sa Davao, tapos yung sa Northern Luzon. Ang daming natural calamities. Also, merong new pope, si Pope Leo, Jubilee year, di ba? Personally, ito pong 2025, ito po yung taon na naging pari ako. Kaya crazy rin yun, stressful din yun, di ba? Pero masaya. Ano pa? Nalipat ako dito sa National Shrine of the Sacred Heart. Nakilala ko kayo, di ba? Stress na stress ba kayo sa akin? Huwag naman sana, di ba? Hindi ka ma-stress na. Hindi. Ano pa? Yung ako personally, una kong simbang gabi experience bilang pare. Ang daming nangyari ng 2025. Pero, masasabi natin, posible ang kapayapaan. True peace is possible in the midst of everything. Ito yung kahit magulo sa pamilya mo, kaya mong kumalma. Kahit marami kang problema sa pera, kaya mong magtiwala na may darating. Kahit marami kang sakit na nararamdaman, kaya mong magtiwala rin na kasama mo ang Panginoon. Kahit takot ka sa future mo, kaya mo pa rin magmahal. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kahit mukhang stressed ka na, ay, di pala. Alam ko, mapagmahal ka pa rin. Mapagmahal ka pa rin. That is true peace. In the midst of your problems in life, Jesus is there. Katulad ng unang Belen, ang daming nangyayari sa paligid, pero nasa gitna si Jesus. And that is enough. Kaya mga kapatid, I want to ask you, ano yung mga stress mo ngayon? Ano yung mga conflicts mo ngayon?
Pwede ka pa rin bumati ng Merry Christmas kahit na maraming nangyayari sa buhay mo. Because it's not about escaping from those problems. It is finding Jesus in the middle of all those problems. And so I want to end this with a story. Okay lang magkwento? Kasi sa mga paborito kong kwento ito, merong isang bata, isang kabataan. Ang pangalan ng kabataan ay si, bigyan niyo ko ng pangalan. Jaden. Tama ba rinig ko? Tama ba? Jaden, no? May Jaden ba dito? Ay, hindi ikaw yan, hindi ikaw. Okay. Sige. Ang pangalan ng kabataan ay si Jaden. Ayan. Si Jaden, makulit na bata. Diba? O, hindi mo natignan. Hindi ko nakikita eh. Baka tignan nyo. Hindi siya yan. Makulit na bata si Jaden. Tapos, isang gabi, pumunta siya sa tatay niya. Sabi niya sa tatay niya, Tay, pwede po ba akong pumunta sa bahay ng kaklase ko? May gagawin kaming project. Eh, alam ng tatay na makulit yung bata eh. Hindi ka pwede pumunta. Ano yung project na yan? Tay, please, kasi yung project ko na to, project namin, deadline na bukas. Kailangan may masabit na kami. Ay, hindi. Bakit ngayon nyo lang gagawin? Galit na galit yung tatay. Sige na, Dad, please. O, sige. Sabi ng tatay, papayagan kita sa isang kondisyon. Kailangan mong bumalik at umuwi sa bahay ng 10 o'clock. Alas 10 ng gabi. Dad naman, 12 o'clock na. Hindi, alas 10 ng gabi. Cinderella, di ba? Pero within ng 2 hours. Pag hindi ka umuwi dito ng alas 10, matutulog ka sa labas ng bahay. Grabe, takot na takot si Jaden. So sabi ni Jaden, sige tayo. I will be back at 10 o'clock. Umalis na si Jaden. Samantala, si tatay at si nanay kumain ng dinner, naghugas ang plato, ibigay yung oras, 8 o'clock, 9 o'clock, 9:30, lumabas si tatay ng bahay, binuksan ang pinto, tinignan, kaliwa, kanan, walang Jaden na naglalakad. Sinara ulit niya yung pinto. Maya-maya, 9:45, ulit na naman, tinignan naman niya. Walang Jaden na naglalakad. Naghahanda na sila ng pagtulog, di ba, sa kama. At 9:55, bumalik ulit si Daddy dun sa harap ng pinto, inabangan, to the left, to the right. Wala si Jaden. Oh my gosh. Finally, at 10:05, nagbigay pa siya ng palugit, 5 minutes. Pagtingin niya sa pintuan, no sign of Jaden. Natulog silang mag-asawa, sinarado ang pinto, pinatay ang mga ilaw, humiga. Maya-maya, eto na, si Jaden sa bahay ng kaklase niya, hindi gumawa ng project. Anong ginawa? Nag-ML, naglaro, nagkumain ng kumain, ano ba, nakipag-chismisan, di ba? Nag-text ang text. Hindi ginawa yung project. Pagtingin ni Jaden sa oras niya, 11 o'clock na. Tumayo siya bigla, patay! Kailangan ko umuwi ng bahay. Uwi si Jaden ng bahay. Pagtingin niya sa malayo, wala na mga ilaw. Pero, kumatok pa rin siya. Nag-doorbell pa rin siya. Walang sumasagot. Upo siya sa hagdan sa harap ng bahay. Maya-maya may bumukas yung pinto. Si tatay. Sabi ni Jaden, Tay, I am so sorry. Pasensya na po. Hindi ko po naman namalaya ng oras. Kasalanan ko po. Matutulog na po ako dito sa labas. Deserve ko po yun. Sinara ulit ni tatay yung pinto. Walang salita. Umuna si Jaden. Tapos maya-maya, bumukas ulit yung pinto. Si tatay, may dalang unan at kumot. Sabi ni Jaden, Tay, salamat po kasi dinalahan niyo ako ng unan at kumot. Makakatulog na po ako dito sa labas. At sinabi ng tatay na hindi makakalimutan ni Jaden. Anak, alam ko, matutulog ka dapat sa labas. Pero,
tayong matutulog sa labas. Hindi po ba ganyan ang Panginoon? That is what Emmanuel means. God is with us. Kapag nagdadasal tayo, lagi natin sinasabi, Lord, ang tagal ko nang dinadasal to. Bakit hindi mo naman pinapagaling yung aking tatay, nanay? Bakit may sakit pa rin ako? Bakit wala pa rin kaming pera? Excuse me. God does not promise that we will have perfect lives. But Christmas is about this. God promises to be with us. Kaya mga kapatid, tayong lahat, deserve natin matulog sa labas. Pero ngayong Pasko, inaalala natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasama natin siyang natutulog sa labas. And so we thank the Lord for this beautiful feast. Kasama ng mga kaguluhan ng buhay natin, narito siya, kasama natin. At yun ang mahalaga. Panginoon, happy birthday po. Salamat po at pinili ninyong piliin kami. Pinili ninyong umiga at matulog sa labas kasama namin. Lord, may we find true peace in the midst of everything that is happening in us. True peace.